Ang manika sa basurahan. Maraming salamat po kay Storya sa pagtanggap po ng aking liham. Nais ko lang po ibahagi sa inyo mga tagapakinig ang karanasan ng aking tiyuhin na ngayon ay magsi-60 years old na. Siya si Tio Rodolfo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tonyo. Ang karanasan na ito ay nangyari sa taong 1995 sa isang bayan sa Laguna. Isang basurero si Tio Rodolfo. Siya ay masipag sa trabaho. Lahat ay kakayanin para sa kanyang nag-iisang anak na babae, si Irene. Maliit pa ang kanyang anak. 7 taong gulang pa lang ito. At mag-isa niya itong binubuhay matapos siyang iwanan ng kanyang asawa at sumama sa ibang lalaki nito. Habang siya ay nasa trabaho, ang kanyang ina na si Lola Sora, 80 years old na, ang nag-aasikaso sa bata at naghahatid at sundo sa eskwela. Kahit ay may edad na si Lola Sora ay malakas pa rin ito dahil halos araw-araw itong naglalakad at wala din bisyo sa buhay. Tiniis naman ni Tio Rodolfo ang hirap sa trabaho sa pagiging isang basurero. Isang araw habang binababa nila ang mga basura sa landfill, pag-angat niya sa isang sako ng basura ay may nakita siyang manika. Malikabok ito at marumi na pero kumpleto pa ang parte ng katawan ng manika. Bigla niyang naisip ang anak niyang babae. Siguradong matutuwa yun kapag naiuwi niya ang manika para sa anak. Binuhat niya ang manika at pinagpagan ng alikabok. "Hello, how are you?" At naihagis ni Tio Rodolfo ang manika sa gulat ng magsalita ito. Tinitigan niya iyon. "O pare, ayos ka lang?" sabi ni Mang Gilbert, kasamahan niya sa trabaho. Oo, yung manika kasi nagsasalita eh," sabi ni Tio Rodolfo at itinuro ang manikang naihagis niya. "Hahaha, baka di baterya yung manika. May mga ganun talagang manika. Tumutunog kasi pag may baterya yan," sabi ni Mang Gilbert at lumapit ito sa manika at kinuha iyon. Kagad naman lumapit si Tio Rodolfo kay Mang Gilbert. Sinuri nila ang manika at napansin nga nila sa likod ng manika ay may lalagyan ng baterya. "Oh, kita mo na? May baterya nga," ani ni Mang Gilbert. "Oo nga no, nagulat kasi ako kanina. Ibibigay ko ito sa anak ko. Tiyak akong matutuwa yun pag nakita niya ito," ang sabi naman ni Tio Rodolfo. Gabi na nang makauwi si Tio Rodolfo, bit-bit ang manika mula sa basurahan. Sa may pinto ay nakaupo ang anak niya. Na makita siya ay kaagad itong sumalubong sa kanya at yumakap. Itinago niya muna ang manika sa likuran niya para sorpresahin ang anak. "May surpresa si tatay sa iyo, anak," ani ni Tio Rodolfo. "Talaga po?" excited na sabi ng bata. At agad ipinakita ni Tio Rodolfo ang manika. Nagniningning ang mga mata ng bata sa sobrang tuwa. "Wow tay, para sa akin po ba ito?" Hinding makapaniwalang nagtatanong si Irene sa tatay niya. "Oo anak, simula ngayon sa'yo na ang manikang ito," ang sabi ni Tio Rodolfo. Medyo malaki yung manika na halos kasing laki lang ito ng kanyang anak. Sa sobrang tuwa ng bata ay niyakap niya ng maigpit ang manika. Simula ng araw na iyon ay araw-araw na nasa tabi ng bata ang manika. Ito rin ang lagi niyang kalaro. Nasa tabi ito kapag kakain siya at maging sa pagtulog. Masaya naman si Tio na napapasaya niya ang kanyang anak. Isang araw, habang kumakain sila ay pinagsabihan ni Tio Rodolfo ang anak dahil nitong mga nakarang araw ay ayaw nitong pumasok sa eskwela at gusto lang nito maglaro kasama ang manika. "Naiintindihan mo ba anak ang sinasabi ko?" ang sabi ni Tio habang pinagsasabihan ng anak. Dahil tulala lang ito at hindi ginagalaw ang pagkain sa mesa. Muli niya itong tinanong ngunit di pa rin ito nagsasalita. At hinawakan niya ito sa kamay pero bigla na lamang tinusok ng bata ang kamay niya ng hawak nitong tinidor. Napasigaw siya sa sobrang sakit at nagulat siya sa ginawa ng anak niya. Labis siyang kinalabutan nang marinig ang paghalakhak ng manika sa tabi ng bata. Nakaupo rin ito sa upuan sa tabi ng anak niya. Nanlaki ang mga mata ni Tio Rodolfo. Ngayon lang niya narinig na humalakhak ang manika.
Hindi niya alam kung nagkataon lang ba at nagtataka rin siya sa kinikilos ng anak niya. Kaya naman sinabihan niya ang nanay niya na si Lola Sora na bantayang maigi ang anak niya. Isang gabi, habang natutulog si Tio, katabi niya ang anak niyang tulog na din at sa tabi ng bata ay ang manika. Nakapikit na siya at tumaligid siya. Pero hindi makatulog si Tio sa kakaisip kaya naman nagmulas siya ng mga mata. At halos lumabas ang puso niya nang makitang katabi na niya ang manika at nagsasalita ito. How are you? Sa gulat ni Tio, ay muli niya itong naihagis. Tumama ang manika sa pader. Nanginginig din siya sa takot. Nagtataka siya kung paano naging katabi na niya ang manika. At mas lalong natatakot siya para sa anak niya. Maya-maya pa ay humalakhak ulit ang manika. Nanuyo ang lalamunan niya at nanlamig ang kanyang buong katawan sa sobrang takot. Kaagad na bumangon si Tio Rodolfo at kinuha ang manika. Dali-dali siyang naglakad palabas ng bahay at sa bakod ay tinapon niya ang manika sa basurahan. At mabilis na bumalik sa kwarto at niyakap ang anak hanggang sa makatulog na siya. Paggising niya ay wala na sa tabi ang kanyang anak. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya sa kusina. Sa misa, pinapakain na ito ng kanyang nanay at nakabihis na rin ng uniforme pang eskwela. Ngunit, muli na namang nakaramdam ng sindak si Tio Rodolfo nang makita ang manika sa tabi ng bata nakaupo sa upuan. Tika! Tinapon ko na nga ang manika na to! Nay! Kinuha niyo pa talaga sa basurahan? Inis na sabi ni Tio Rodolfo. Ano bang sinasabi mo dyan, anak? Kanina ginising ko ang apo ko katabi na niya ang manika sa pagtulog. Ang sabi ng nanay. Kaya naman, tila maubos ang dugo ni Tio Rodolfo sa sindak na nararamdaman. Nanlalamig siya at nanindig ang balahibo niya. Hindi maaari! Bibili na lang ako ng bagong manika! Itatapon ko na ang manikang ito! Ang sabi ni Tio Rodolfo at kinuha ang manika para itapon iyon. Pero iyak nang iyak ang anak niya at nagwawala ito. Hindi rin siya maintindihan ng nanay niya kung bakit gusto niyang itapon ang manika. At hindi niya agad masabi ang totoo baka hindi siya nito paniwalaan. Hanggang sa isang araw, nagmamadali si Tio galing sa trabaho papuntang ospital dahil sinugod si Lola Sora. At hindi niya pa alam ang dahilan bakit ito nasa ospital. Pagdating niya ay gising na ang nanay niya pero sabi ng doktor nabalian daw ng buto si Lola Sora. Kinausap niya naman ito. May sanib ang manikang iyon, anak. Tinulak ako sa hagdan. Kaya nahulog ako at nabalian ng buto. Ang sabi ni Lola Sora kay Tio Rodolfo. Nalabis siyang nasindak. Kaagad niyang hinanap kung nasaan ang anak niya. Nasa gilid pala ito at umiiyak dahil namimiss niya na raw ang manika. Pero hindi na kailanman hinayaan ni Tio na makalapit ang manika sa anak. Kaagad siyang umuwi ng bahay at isinama niya ang isang albularyo. Tingin niya kasi ay pinamamahayan ng masamang espiritu ang manika. Hinanap nila ang manika pero hindi nila ito makita hanggang sa bigla na lamang may sumampa sa likod ni Tio Rodolfo at kinagat ang leeg nito. Nang lumingon siya sa salamin sa may pader ay nakita niya ang manika. Kinakagat na siya nito. Nagsisigaw siya at kagad naman na binuhusan ng holy water ng albularyo ang manika. Lumayas ka sa katawan ng manikang yan! Sigaw ng albularyo. At pinagbabato ng albularyo ang manika ng iba't ibang dahon na ginagamit ng albularyo. At mabilis na nagsende ng insenso ang albularyo. Tila nangisay ang manika. Takot na takot naman si Tio sa nasaksihan. Hanggang sa tumigil ang pangingisay ng manika. At sinunog nila ang manika hanggang sa mapulbos ito. Binayuhan siya ng albularyo kung hanggat maaari, lumipat na sila ng bahay. Dahil maaaring ang masamang espiritu ay lumipat sa ibang kagamitan sa bahay. Ganun daw talaga ang mga espiritu. May kakayahan silang manirahan at pamugaran ng isang bagay. Ang sabi pa ng albularyo, maaaring ang manikang iyon ay saksi o naroon habang nagaganap ang kagimbal-gimbal na krimen. At doon nanahan ang masamang espiritu. Kinalibutan na naman si Tio Rodolfo. Simula noon ay lumipat na nga sila. At hindi na basta-bastang nag-uwi ng mga laruan at iba't ibang bagay mula sa basurahan. Naging malaking aral iyon sa kanya.
at kasalukuyan naman silang namumuhay ng mapayapa kasama ang pinakamamahal niyang anak at ang kanyang ina. Ngunit tuwing naalala niya iyon ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot, lalo na tuwing nakakita siya ng manika.